Magandang araw ng Lunes mga kaibigan, August 5, 2024. Update po tayo sa lagay ng ating panahon. Pero bago natin yan ipagpatuloy, pa-like and subscribe po muna at pahit po ng notification bell. Sobrang importante po talaga yan. Maraming salamat po mga kaibigan. Patuloy pa rin po nating binabantayan ito pong southwest monsoon dito po sa area ng Visayas at ng Mindanao na posibleng magpaulan ngayong buong hapon po or maghapon. Ito nga pong araw po ng Lunes. Bukod pa po dyan, meron po tayong na-track na low pressure area na estimated pong layo na 1,250 kilometers east of northeast of extreme northern Luzon mga kaibigan. So bukod pa po dyan, meron pong tatlong cloud cluster na nabuo dito po sa may bandang Silangang Hilaga mga kaibigan. So kitang-kita nyo naman, nakikita nyo sa ating pinaka-live radar, monitor po natin dyan. Dahil posible po, dyan po sa mga cloud cluster na yan at itong active low pressure area, posible pong mabuo etong si Bagyong Dindo na ating kinakatakutan dahil syempre yung pinsala pong naidulot ni Super Typhoon Karina ay sariwa pa po sa ating mga kababayan at ayaw po nating maulit yung ganung sakuna mga kaibigan. Kaya naman lagi akong nagpapaalala sa inyo kapag may banta po na sama ng panahon, cloud cluster man yan, low pressure area, maging alerto at maging handa po tayo. Kahit po yung southwest monsoon mga kaibigan, hindi po natin pwedeng baliwalain yan. So yung forecast of weather condition natin mga kaibigan bago natin balikan itong LPA, narito po yung mga lugar na apektado ng southwest monsoon. Sa area po ng western Visayas, kasama po ang Negros Island region, Occidental Mindoro at Palawan, at maulap po na kalangitan ang mararanasan dyan, especially po sa may bandang hapon at pagdating naman po sa gabi, mga isolated light rains and heavy rainfall, ganun ang nangyayari mga kaibigan, minsan yung bugsong malakas pa sa may bandang hapon dahil po yun sa hanging habagat na siya nagbibigay ng sama ng panahon sa ating bansa. So ngayon pa lamang pinag-iingat ko po o pinag-iingat din po yung mababang lugar sa banta po ng pagbabaha at yung matataas na lugar sa mga mountainous area, mag-ingat po kayo sa banta naman po ng landslide. So kung napapansin nyo, wala masyadong nakatanim na puno tas mataas na lugar, umiwas na kayo mga kaibigan. Kaya nga pinagbabawal yung pagputol ng puno para maiwasan po yung pagguho ng lupa. So mga kaibigan, dito naman po sa area ng Mindanao at the rest po ng Visayas, maulap din po na kalangitan ang mararanasan. Medyo bandang pahapon na po yan. Sa gabi ganun din po, mahina hanggang sa malakas na pag-uulan, isolated light rains to heavy rainfall din ang ating posibleng asahan po mga kaibigan dahil pa rin po yan sa banta nga po ng southwest monsoon. So impact pagbabaha sa mababang lugar at landslide po doon po sa mga landslide prone area. So maging alerto tayo mga kaibigan. Ang ilang bahagi naman po ng ating bansa ay makakaranas din ng pag-uulan at maulap na panahon dahil naman po dito sa localized thunderstorm. Sa Metro Manila, mabilis po bahain dyan mga kaibigan dahil mababa yung lugar at yung mga stereo at mga kanal hindi po na dadaluyan ng maayos dahil puro basura. So linisin na po natin, wag na nating hintayin pang umulan ng malakas dahil sigurado magbabaha na naman po mga kaibigan. Kaya ngayon maghanda na po tayo. So balikan natin yung low pressure area. Ito nga ba posibleng maging tropical storm o maging Bagyong Dindo mga kaibigan dahil Bagyong Dindo yung susunod talaga dito kay Karina mga kaibigan. So pa now ay malabo pa or mahina pa yung tsansa, maliit pa yung tsansa na ito yung maging isang ganap na bagyo within 24 to 48 hours. Pero hindi po natin inaalis yung mga posibilidad na ito ay magbago ng galaw or lumakas mga kaibigan dahil as of now nasa 30 to 35 kilometers per hour yung lakas niya. So mahina yan mga kaibigan, hindi yan nakaka-epekto, wala yan direktang epekto. Pero once na pumalo ito from 45 to 55 kilometers per hour, may tuturing po ito na isang tropical storm or mahinang bagyo. So mas maganda ngayon pa lamang kahit walang bagyong nakasulod ng par, maging alert at paghihanda na po tayo mga kaibigan. Ito pong report ko sa inyo, hindi po ito pananakot kaibigan ko. Buksan po natin ang ating kaisipan na dahil sa climate change ay nagbabago ang ating panahon. Kahit minsan mahinang bagyo lamang talagang matindi ang pinsala. So pinapaalala ko, kung kayo po ay lalakad sa bandang hapon sa gabi, ugaliin po magdala ng payong, jacket, kapote
panlaban po sa mga biglaang pag-ulan. Mas maganda po na nakahanda na tayo anumang oras dahil siyempre iba na talaga ngayon mga kaibigan. Minsan isang malakasan lang, buong hapon na pag-ulan lang, bumabaha na po, especially sa Metro Manila, no, apektado na po. Mga kaibigan, patuloy ko kayong i-update. Please huwag kalimutan po mag-like and subscribe for more weather updates. Marami